Hindi mawawala dyan ang hot chocolate, Wow. hot tea, Mm. hibiscus, masarap yun. Mhm. Very healthy. Healthy. Yung hibiscus. Yes. Or hindi naman kaya kape. Yeah. Ang very classic na kape na may kasamang honey. Wow. Ano ang Tagalog ng honey ulit? Puyot. Puyo. Puyot, pukyutan. Pulot. Pulot, pukyutan. Sa amin, pulot. Pulot. Oh. Sa amin naman, honey. Wow! Parang gaano nung US? Anong Ilocano ng honey? Oo. Sino may alam ng Ilocano ng Tiamok honey? pulot. Pulot? Diba? Ada sa bali na. Ada kinyay sa bale. Wow. Kung Okay. sino naman, Ha? Dungo. Dungo is, iba yon. Yung honey kasi yung dungdungwen ka. Oo. Iniirog kita. Dungo. Iba yung honey. Oo, pero diba, mali ang translator po ninyo. Mm. Sa lahat ng mga nanonood ng mga Ilocano dyan, ano nga bang Ilocano ng Honey. Sabihin nyo nga dyan sa comment section natin. Live na live po tayo ngayon sa Regional News Group RNG Luzon. Sa mga nanonood ng television nila dyan, paglalabas na kayo, nood lang po kayo online. Totoo po yan. And of course, habang nasa social media naman po kayo nanonood ng aming live, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa aming mga social media platforms dahil meron po tayo sa Facebook, X, Instagram, YouTube, Threads, and of course, TikTok. Yes. Ay, alam ko na. Diru. Diru? Oo, diru. Ngayon ko lang ulit narinig yan, pero it's a very familiar word for me, diru. Diru. I'm Ilocano, but I don't know the Diru. word. Idiru man eh. Mga ka-MB. Total, pinag-uusapan na rin naman natin ang honey. Honey hacks naman tayo ngayon dahil ano yan? Paano natin malalaman kung real ba o fake ang isang delicious na syrup? Wow. Delicious na syrup. Alamin natin yan dito sa Fact na Fact. What's up mga ka-MB? Welcome to Real or Peke. Ang ating topic for today ay tungkol sa napaka-delicious na delicacy. Masarap itong marinig kung galing sa crush mo. Pero mas masarap ito kung natural at galing kay Mother Nature. Ito ang honey. Matamis, malagkit, ginintuan. Ang salitang honey ay nagmula sa Old English word na hunig. Dahil sa natural na kulay nito na golden o yellow. Nakakatulong ito para mapabuti ang ating immunity, gut health, heart health, at energy levels. Samahan mo pa ng luya at lemon para sa sipon, ubo, at sore throat. Pero hindi lahat ng honey ay created equal. Sa panahon ngayon, halos kakaunti na lang ang nagbebenta ng puro at all-natural na honey. At dahil sa lumalaking demand nito, madalas ang mga nakaboting pulot sa merkado ay hinahaluan na lang ng artificial flavors. Ayon sa DOST, 80% ng mga honey na binibenta sa mga market ay artificial. Ang totoong honey ay gawa ng mga masipag nating bubuyog, kung saan isa-isa nilang kinokolekta ang nectar sa mga bulaklak at saka iniimbak sa isang honeycomb. Ito ay makapal, mabango at puno ng natural enzymes, antioxidants at antibacterial properties. Sa kabilang banda, ang artificial honey naman ay hinahaluan ng additives katulad ng glucose, corn syrup, flavoring at kung ano-ano pa para makatipid sa gastos ng mga raw ingredients. Dahil sa mga ito, mas nawawala na ang natural components at tunay na lasa ng authentic honey. Pero ito dumako naman tayo sa exciting part. Paano nga ba natin malalaman kung real o peke ang isang honey? Kailangan basahin ang labels. Hindi lahat ng may 100% pure sa label ay real. Ang totoong honey ay may iisang ingredient lang sa label. At syempre, yun ay honey. Kailangan mo ring tignan ang FDA approval. Chine-check muna ang quality ng mga honey na nire-register sa FDA bago ito bigyan ng seal of approval. Kailangan may water testing din. Ang tunay na honey, kapag hinulog sa tubig, ay hindi agad-agad malulusaw kagaya ng asukal. Dapat buo pa rin ito at makapal ang consistency. At ang crystallization. Kapag matagal na ang honey mo, maaaring mamuo ang mga crystals dahil sa natural components nito. Kung nanatiling syrup lang ang honey na nabili mo, mataas ang chance na artificial yan.
Mula sa tsaa hanggang sa tinapay, ang honey ay hindi lang pampatamis sa araw-araw nating buhay. Ito ang pundasyon ng suporta natin para sa mga local bee farmers, sa ating kultura, at syempre, pati na rin sa ating sarili. Kaya mga ka-MB, ano pang hinihintay nyo? Bumili na rin kayo ng honey to enjoy with your family or with your honey. Or with your honey, dong when kanto. Kalala. Pero alam mo, meron pang isang testing ang napapanood natin sa social media pagdating sa purong honey. Ano? Yan yung meron kang ilalagay na water sa isang plate. Yes. Konti lang. Then tsaka mo ilalagay yung honey doon. Oh. Ngayon kailangan mo siyang parang alug-alugin mo ng very, very light. At dapat, ang real na honey, nagpapakita siya ng honeycomb na design. Ay, ganun ba? Oo, yung may ganon, yung may kwadrado-kwadrado, Yes. kailangan ganon. Doon mo malalaman na real talaga yung honey na nabili mo. I see. Kasi yung mga peke na honey, hindi siya nagpo-form ng ganon. Tapos madaling Oo. matunaw. Yun yung isa sa Yes. mga napapansin ko. Pero maganda yon. Ako tinitignan ko talagang nagpapakita siya, nagiging honeycomb talaga siya. Saan ka bumibili ng honey? Ha? Hindi ako bumibili ng Saan? honey. Mahal sila ngayon. Iba yun! Iba yun! Iba ba kain Iba. yun? Ay, Iba ay, yun. sorry. Hindi, sa may palengke meron din eh. Pero sabi ko nga, kapag hindi mo na tinest, hindi ka naman pwede mag-test bago mo bilhin eh. Totoo. Bibilhin mo muna bago mo matest. Kung peke yun, ay hindi na ako bibili doon. Ganon. Oh, ay, Oo. pero ang sarap ng honey. Yes, ang sarap Sarap ng talaga na. honey. Lalo na kapag kasama niyan ay pancake. Ay, pancake sa'yo. Oo, Sa amin, dati. minamarinate namin ang cloves of garlic doon. Tapos yun yung ginagamit namin pang ano sa ubo. Wow! Hala, So totoo. siya- Hindi nyo ba yun alam? Minamarinate nila Totoo. sa honey. Isa yun sa parang herbal na pwede mong kainin kapag you're not feeling well, inuubo ka, may flu ka, ganon. Effective siya for me. Oo. Pero hindi ako madalas kasi pag alam mo naman, pag ubot-sipon sa akin, Oo. meron na akong isang ginagawa Ano? na kalamansi. Oh? Oo, kalamansi at yung isang bagay na hindi natin pwedeng sabihin. Oh. Malakas yun, girl. Sabi ko sa'yo, isang ganun lang, tanggal kinaumagahan. Oo. Pero kung sakaling honey man, doon ako sa ginger tea. Ay, oo. Ginger Sarap. tea with honey. Ibunda. Kaya, kahit ano namang kinds of tea, O masarap. minsan nga, pati yung gumagawa ng honey, kinakain ko. Wag! Yung mga bubuyog na Bubuyog. yan. Total, sa kanila din lang naman galing, kainin natin sila. Oh, So, hindi. Masama po yun. Oh, hindi naman kayo, mga bulaklak mismo. Oo. Ikaw na ang magkumuha. Ikaw na Magsilip-silip mag-extract. na- Mapait pa yun. Mamaya, hindi ka patawarin ng mundo, no? Kasi Bakit? merong The Bee movie yata, kung hindi ako nagkakamali. May The Bee movie na nag-alsabalutan yung mga bubuyog. Yes. Kasi may nakita sila na gumagawa or factory ng peking honey. Yung mga bubuyog, sabi nung wala na tayong gagawin. Nung natigil yung production ng mga bubuyog ng honey, lahat ng wala ng pollination na nangyari. Wow, So pollination. nagkasala ang mundo. So ganun ba mantakin mo yun? 'yon. A very very small na creation. Yes. Ang laki ng impact niya sa mundo. 'Di ba? Tayo din, parang tayo, maliliit lang tayo sa mundo, pero we have a great impact, big impact kapag tama yung ginawa mo. Yun And lang. your choices and the decisions you have in life. Ganun ba dapat?